guys, good morning. So, napaka-random lang ng vlog na to. Wala lang. Gusto ko lang mag-share. Story time, ganun. So, hindi ako ngayon pumasok kasi meron sakit yung bunso ko. So, dito nga pala sa New Zealand. Hindi ko alam sa ibang company. Basta sa company namin, ganun na lang. Siyempre, alam naman natin na is para sa sarili mo. Ikaw yung pwedeng gumamit nun once na may sakit ka. Pero doon sa company namin, aside sa'yo, once na yung family member mo ang magkasakit, like for example, yung asawa mo, mga anak mo, entitled kang gumamit ng sick leave. And which is yun yung ginamit ko ngayon kasi nga may sakit yung bunso ko. Wala lang. Ngayon ko lang kasi naranasan yung ganong pakiramdam. Alala ko kasi dati nung nagkatrabaho pa ako basta sa 3 bansa pinagtrabahuhan ko, ganun na lang. Kahit na may sakit ka, syempre tatawag ka, hindi ka makakapasok. Alam mo yung pakiramdam na kahit nagka-38 yung lagnat mo, 39, papapasokin ka pa rin. Tapos sasabihin nila sa'yo na, ay, pumasok ka kasi kailangan trabaho, walang tao, ganyan. Hello? As if hindi naman tatakbo yung din niya kung wala ako. Napaka-importante ko naman. I mean, hindi yun dahil sa ganun. Kumbaga, alam mo yung parang respeto naman, may sakit na ngayong tao, tapos papapasukin mo pa. Parang ganun. Dito kasi hindi. Na-experience ko din dito kasi nung pumasok ako, meron akong sipon, pero kaya ko naman pumasok. As in, kaya ko pumasok. Sipon lang naman yun. Ngayon, sabi sa akin ng leader ko, go home, have a rest, and yun nga, take your meds, get well soon. Yung mga ganong salita na talaga naman nakakataba ng puso, na talagang alam mong concern sa'yo. Which is, number 1 kasi, ang ayaw na ayaw talaga nila dun sa company namin is, papasok ka, tapos unwell ka. Bakit? Kasi, mas makakahawa ka pa sa ibang empleyado eh. Ganon. Siyempre, kasi naman mag-spread yung virus mo, umuwi ka na lang ay magpahinga ka, ba diba? Bukod sa work-life balance talaga dito, yun, isa yun sa mga nakakataba ng puso nga, na ngayon ko lang naramdaman. Alam mo yun, sa 17 years sa pagkatrabaho ko, 18, 19 years na ako nagkatrabaho, ngayon ko lang naramdaman yung ganun. Sasabihin sa'yo, umuwi ka, magpahinga ka, mo pa kaya, wag ka man ang pumasok. Parang, di ba, parang nakaka-overwhelm yung ganun pakaramdam na hindi ko naranasan sa buong buhay ko na pagkatrabaho. Oo, napaka-OA, pero bakit ba? Gusto ko i-share. Hindi yun eh. So, kahit na mag-convulsion ka sa harap nila, wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila is i-output ka. Ganon. Nakakataba lang ang puso kasi dito, hindi mahirap magpaalam ng leave. Like, for example, na gusto mong magpaalam, ganito, ganyan. Wala nang tanong-tanong ng dahilan. Yes or no lang. Ganon. And pati sa overtime. Siyempre, minsan hindi naman trip mo mag-OT. I mean, kaya ng katawan mo. Siyempre, tao ka lang din, napapagod ka. And then, once na magsabi ka ng, ayaw mo mag-overtime. Yes or no lang, hindi mo na kailangan ng maraming explanation. Kaya guys, sa ibang bansa na napagtrabahuhan ko, kapag di ka mag-OT, tatanungin ka pa, bakit? Pati ka mag-OT? Hindi pwede. Alam mo yun, parang wala kang kalayaan, parang wala kang voice na magsalita ng gusto mong sabihin na, ayoko, parang wala kang karapatan, ganun. Lang naman yun. Yung privilege ng pagpapaalam mo ng leave dito, tsaka nga yung ginawa kong vlog about sa mga leave dito sa New Zealand. Siyempre, tao lang din ako, hindi ko maiwasan na pagkumpara yung mga na-experience ko dati, tsaka dito. So, yun lang, wala lang. So, sobrang ansaya lang ang pakiramdam kasi may ganun pala. So, ngayon ko lang kasi nalaman na may ganun pala talaga. Ang guys, aking story time. Sobrang drama ng story time ko. At magbubunot muna ako ng puting buhok. Nakalabas na siya at kumakawin na sa akin. So, bye guys. God bless everyone. Bye!